sasagutin ko po yung tanong po ni Sir, no? Kung paano po ang way ng pag-response namin. So, through strengthening po ng mga BDRRMC and volunteer groups. So, meaning po, hindi po lahat ng taga Davao nagre-rely po sa Central 911 alone, no? So, ang ginawa po ni CDRRMO, since malaki po yung Davao, no? We give pre-trainings, no? Pre-training simulation exercise sa lahat po ng mga barangay dito. Kung ano pong kayang ibigay ng Central 911 sa mga barangay and volunteer groups na particular skills, no, na dapat po sa kanila, binibigay po sa kanila ng free. So we have the same skills, no? Hindi naman tulad po talaga sa amin na medyo higher po, but enough and equipped to cater a particular incident or yung pasyente po, no? So we have we give community emergency response training. So mga trainings po 'yan tulad ng basic life support, basic firefighting, no? Road accident rescue, no? And lahat po 'yan, lahat ng mga barangay binibigyan po 'yan for free. Okay? So example po, ito po ng mga barangay, no? Ang total po na equipped and independent po, no? They are capable to respond kahit wala po ang tulong ni Central 911. No? For example, may sunog sa kanila. So hindi na nagre-rely automatic kay Central 911 kasi they have their own resources. So kami po dito sa Central 911, backup na lang po kami. So ganun po ang nangyayari. And dahil po, ang ibang mga barangay, yung neighboring barangay, they are also equipped. So, ang nangyayari, nagtutulungan po. No? Hindi lahat na pupunta ka sa Central 911. But through that system, nagiging proactive po yung Davao. No? Through Central 911, at the same time, yung mga BDRRMC namin, yung mga barangay responders namin. So, ito po yung Davao City. Ito po ang Davao, and we have 182 barangays. So ito po, and nandito po tayo ngayon, no? Nandito po tayo ngayon. Now imagine po itong barangay po na ito, no? Yung barangay, lahat ng barangay na ito, may babagsak ng malakas na ulan. So ito po, no? Mapupuno po yan ng baha. That is why all of our monitoring system, cameras, lahat po yan naka-install dito. No? So, example po no nangyari kay Cebu. No? Example po nangyari kay Cebu. Ang lakas ng tubig noon. Hindi na nakita yung gaano kalaki yung tubig sa taas. No? So, yan, isa yun po yun sa kinonsider namin kung gaano ka-effective po yung monitoring system namin sa upland areas po namin. That is why, meron pong pag-increase ng tubig, kahit 3 to 4 hours pa datating yung tubig, may evacuation na po kaming nangyayari. Pag dating po ng tubig sa impacted areas, wala na pong tao. Kung meron man, yun na po yung matitigas. And paano po namin ina-address yung matitigas yung ulo? Through our city ordinance po, no? We have this Davao City evacuation ordinance, which is kung hindi ka mag-evacuate, pull out yung mga barangay responder and volunteer groups, yung police po at task force Davao, no? Yung army po ang kukuha sa inyo para po, multa or pwede kang makulong. Depende po. So, ganyan po yung practice namin. So, saan ka? Evacuate or may multa ka or makukulong ka. So, yan po yung practice namin dito sa Davao. That is why, if nakikita nyo po sa social media, talagang wala po kaming casualty, no? Pag may mga pagbaha, no? May mga lindol, kung meron man, iilan lang, okay? Ito po lahat ng mga maliliit at malalaking ilog po around Davao City. So imagine po pag lahat 'yan binagsakan ng ulan, no? Sige. Mupot. Yung color blue, malalalim. Yes po, ito po yung 6 major river system. And ito po yung mga tributaries niya, no? Mga creek, no? Mga maliliit na ilog, yan po, no? May galing pang Mount Apo na ilog, no? So yan po lahat, maliliit, and itong blue po is major river system po yan.